Magandang hapon mga ko. So mga kois, no? Tapos na tayo magpakilibing natin siya mga kois. Magkukukay. So yun mga kois. Magandang hapon mga kois. Alas 4 na naman ng hapon. Oras na naman para magpakain ng mga alaga natin. Ngayon kayo manok dito sa likod. Ito manok ko rin ito. Ayan, kulay white. Pakain muna tayo dito. Ayan, sisiw natin. Saka yan. So bababa na tayo dun sa babuyan. Mamaya na natin makakainin yung bake dito. Dyan. Bake natin dito mamaya na. Dyan mga bake dyan. Gutom pa. Papakainin ko pa mamaya uli yan. Pag wala na yung mga ibang manok. Ayan. Ngayon kasi ang dami. Kahit anong dami ibibigay mo, hindi sila mabubusog. So ayan, prepare na tayo ng mga pagkain.
guys, no? Tapos na tayo magpakain lahat, baboy, saka buntis, saka manok. No? So, okay. Tapos na rin tayo maglinis, magwalis dito sa kabila. Kaso may malungkot tayong balita mga kois, no? Hindi natin inaasahan. Kasi kaninang tanghali, dito ako, nagpadede ko, tsaka pinaliguhan ko yung mga baboy dun sa labas. Padede ako. Bigla kasing tumayo itong inahin kanina, habang nagdedede. At pagbangon niya ay natapakan ng isang biik. Yung pinakamaliit. Hindi naman natin inasahan yun. Aksidente, ganun naman talaga. Hindi naman natin maiwasan yung ganung pangyayari. Akala ko naman okay lang kasi dumidi naman siya uli. Medyo pilay-pilay lang siya. Kaya niligpit ko. Pagkatapos dumede. Niligpit ko lahat. Tapos pinalitan ko na itong 8 na nasa labas. Tapos ito, akala ko
Akala ko itulog lang. Ayan, ayan. Akala ko po ay tulog lang ngayon. Yung paghawak ko po ay matigas na. So, nabawasan ang ating piglets. Hindi naman natin inaasahan ganun mangyayari. Kasi habang nagpapadidi ako kanina, ayun nga, nangyari nga ay biglang tumayo ito at natapakan yung maliit na biik. So sa bigat ba naman nito, siguro may naano sa loob ng katawan niya. Pero akala ko okay lang kasi dumedi pa naman. Papilay-pilay lang lumakad. Pero ngayon ay tumigas na siya. Kawawa naman. Sana ko na may okay lang. Kung na ganun pa nangyari. So, uwi muna ako. Kukuha akong pala. Tapos ililibig ko siya. Mamaya-maya, liligpit naman natin yung mga kambing. So, babay na muna. Kung ililibing natin siya mga kois, magkukukay tayo. So, naman talaga. Hindi naman natin ginusto rin yun. Kahit nabantayan natin kanina at naawat natin kaagad yung nanay sa pagkatabak. Talaga. So, magkukukay tayo. Magkukukay tayo pala. So yun mga kois, nailibing na natin. Hindi na natin kagustuhan na mangyari yung gano'n. Kaya talaga accident. Yung tanghali din, pag-edit ko, tapos nakapaligo ako ng mga biglang tumayo yung inahin at natapakan siya. Karoon ng pasa yung tagiliran niya at papilay-pilay siya. Pinadedit ko ulit, tumindi naman, akala ko okay lang. Akala ko gagaling. So, yun pala. Pagbalik ko ngayong hapon, papakain tayo, matigas na. So okay, ganun talagang buhay. At least lumalaban pa rin tayo. Di ba rin tambay, ang importante may pangarap. So ayan, so yung mga bibi ko tapos na kumain. Mamaya hindi ko na sila binubugaw pa na papasok dun sa loob ng kulungan nila. Pagdating ng medyo madilim na, kusa silang pumapasok dun sa loob. At hindi ko na sinasara yung pinto, pero hindi sila lumalabas. So ayan, ayan, antayin natin humiga itong nanay. Ayan. At papalit natin itong nasa loob. Ayan. Sila naman yung padidein. Ayan, nakadede na itong mga to. Nakadede na yung mga yan. Ayan. Dito. So, yan talaga ang buhay. Laban lang. Patuloy lang tayong tumambay. At least may pangarap. Ayan. So, papasok ko na sa loob yung mga nakadede na. At saka, papalit ko naman yung nasa kulungan. So, sabi na lang tayo. Mamaya ako na ililigpit yung kambing kasi maliwanag pa naman. 5 PM na pero maliwanag pa. So hanggang dito na lang mga kois. Ako si Neil Abukay ang nagsasabing hindi porket tambay ay walang pangarap.